Kamali ka lang, Carlos Miguel. Hindi siya anak ko. Ito ho yung sing-sing na binigay ko sa kanya nung nag-propose po ako. Mabuti na rin po siguro kung tumawag kayo sa ospital. Baka ho na-aksidente lang at dinala sa emergency room. Pinaayos ko na yung transfer ni Cecilia sa isang ospital sa Maynila. Basta kung ano yung mas makakabuti po para kay Cecilia, we'll do it. Kuya Karding! Kuya Karding! May babae doon! Uy pa! So happy you're awake. Hindi ako si Cecilia. Ikaw si Cecilia. Anong nangyari dun sa rest house? Sino ang gumawa nito? Tanda mo siya. Mirror. Cecilia, please. Cecilia, please. Come on. I'm sorry. Anak? Anak, huwag ka masyadong malikot. Mukha namang maayos na lagay niya eh. Hayaan na natin magpahinga. No? Pag nagising siya, dalhin natin sa center para mapatignan. Tapos i-report na rin natin sa barang... Hoy! Ay. Anong niningiti-ngiti mo dyan? Wala po, Nay. Ang ganda niya, no? Normal bang hindi nakikilala ng pasyente yung sarili niya? Mr. Altamonte, ang reaction ni Ms. Fulgencio ay constant trauma. There are instances na ang burn victim is in denial. Hindi nila matanggap ang nangyari sa kanila. They get shocked pag nakita nila ang sunog nilang mukha. Don't worry, it's only temporary. Let's just give her time para makarecover. Excuse me, if you need anything, patawag mo lang ako sa nurse station. Thank you, Doc. Aling Mariana, tama na po. Kanina ka pa po umiiyak. Paano ko naman mapipigilan ang sarili ko? Ano si Cecilia? Sirang-sira na yung mukha niya. Parang pinipika yung puso ko kapag naririnig ko sumisigaw siya sa sakit eh. Ay, anak. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Kaya lang kailangan natin magpakatatag para sa best friend ko, para sa anak niyo. Ayaw niya nakikita tayong malungkot kasi nalulungkot din siya. Tama na po. Ne, Miss, kamusta ang pakiramdam mo? Sino kayo? Nasaan ako? Ako nga pala si Carding. Ito naman ang nanay ko. Libay. Libay. Eh, nahanap ka sa dalampasigan eh. Tapos may mga batang nakakita sa'yo. Eh, wala kang malay, kaya dinala muna kita dito. Dahan-dahan lang. Huwag ka masyadong gumalaw. Pahinga ka muna.
Huwag na muna natin siyang kausapin, anak, ha? Hayaan ka na muna namin magpahinga, miss. Diyan ka na muna, ha? Dito lang kami sa labas. Halika na. Halika na. Esme, uuwi muna ako para kumuha ng damit. Ikaw na muna bahala dito. Kaya mo yun? Sige po, Carlos Miguel, makakaasa ka sa akin. Okay. Tsaka hindi ako matutulog para magbantay kay Cecilia tsaka kay Aling Mariana. Okay, salamat Pero basta may problema, tumawag ka lang sa akin. Sige po. Makikitawag rin ako para makibalita. Opo. Okay? Sige. Sige po. Ay! O nga pala, mahilig ba mag-English si Cecilia? Ha? Hindi mo maarte yun eh. Pero nung bata kami, mahilig mag-English yun kapag niloloko ako or kaya nagbibiroan kami. Tsaka mataas yung marka nun sa English nung bata kami kasi honor students yun eh. Teka, bakit mo natanong? Nung nagwawala siya sa loob ng kwarto, puro English yung sinasabi niya. Ang gwapo talaga Pero ni Sir baka, Carlos Miguel, no? ganun lang talaga yung reaction Oo niya. nga, ang gwapo-gwapo. Kaso pumangit yung girlfriend. Oo nga, kung ako sa kanya, hanap lang ako ng maganda. Mayamang tulad niya. Hindi dapat nagtitiis sa pangit. Excuse me. Kaibigan ko ba pinag-uusapan yung pangit? Hindi ho. Hindi po, ma'am. Alam niyo kayo ha, mga nurse kayo. Matuto kayo rumispeto. Esme, okay Hindi, lang. isa na namang girlfriend ito Esme, okay lang. Alam niyo mga nurse, hindi niyo kasi dapat pinapag-usapan yung mga pasyente niyo. Especially kami, di ba? Matagal na kami kliyente dito. Sorry po, sir. Sorry po, sir. Okay lang yan. Next time, ha? Matuto kayong rumispeto, mga nurse kayo. Okay lang yan. Esme, Makachismosan tama na. mo, parang kang taga-palengke. Oh, kumain ka muna hanggat mainit pa. Luto ni Ina yan. Oh. Okay ka na ba? Anong ulit pangalan mo? Kasi nung tinatanong kita, hindi mo ako masagot eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung sino ako. Wala ka talaga natatandaan? Wala ka naaalala sa mga nangyari? Carlos Miguel, mali ang mga nurses. What they did was very unethical. Pero, hindi mo naman pwedeng pigilang magsalita ang mga tao. Hindi lang ang mga katulad nila ang pwedeng maglait kay Cecilia. My God! Sa circle lang natin, ang dami mo nang maririnig. Lola, stop repeating yourself. Kanina niyo pa sinasabi yan sa akin. And I'm sorry, but I just don't agree. Apo, nagsasabi lang ako ng totoo. What will my friends say pag nakita nila si Cecilia? Our business partners. How do you think they'd react? Paano mo isasama si Cecilia sa social functions natin with her ruined face? Sabihin mo nang superficial lang ang concerns ko. Pero nagiging honest lang ako sa'yo, Carlos Miguel. Pangit na si Cecilia. Hindi mo kailangang ituloy ang kasal, Carlos Miguel. Hindi mo naman ginusto yung aksidente. Naintindihan ka naman siguro ng nanay ni Cecilia. Aling Mariana, tingin mo ba pakakasalan pa siya ni Carlos Miguel kahit ganyan yung itsura niya? Wala akong pakialam kung hindi man matuloy ang kasal na yan o hindi. Ang mahalaga sa akin, mabuhay ang anak ko. Mas importante ang anak ko kasi dyan sa kasal-kasal na yan.
Paano ko sasabihin kay Cecilia na ika-cancel ko yung wedding dahil sa itsura niya? Lola Vic, alam niyo naman na I was ready to be disowned para lang makasama ko si Cecilia. Desididong-desidido na ako na siya yung pakakasalan ko. At hindi ko papayag na lahat yan mawawala dahil lang sa aksidenteng to. Hindi pwede, Lola Vic. I mean, alam ko naman na when I first met her, na-attract ako sa kanya dahil sa ganda niya. But Lola Vic, noong nakilala ko na talaga siya, nakita ko yung character niya. Kaya kahit ano pa naman ang nangyari sa itsura niya, wala akong pakialam. Deep down inside, she's still that same beautiful and wonderful woman who I fell in love with. Siya pa rin ang babaeng minamahal ko. Kahit sino pa man ang umalipusta sa kanya, wala akong pakialam. Si Cecilia Fulgencio ang pakakasalan ko. And she will be my wife. Ikaw na sana ang makasama at makapiling, maging sa habang buhay, handang ialay pati ng buhay dahil sa puso pag-ibig ko'y tunay. Pag nasisilayan ka sa dibdib, ay abot ang kaba, tunay na minamahal kita. Sa puso mo ba'y dinadarama? Kahit anong sabihin nila, Cecilia, kahit ilang beses kang apihin, ipagtatanggol kita. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin. You taught me how to love, Cecilia. Pinakita mo sa akin na kaya ko pala magmahal, na kaya ko pala maging masaya. I love you. Hindi nagbago yun. Kahit kailan, hindi magbabago yun. Kaya tutupad ko ang pangako ko sa'yo. Kaya please, kumaling ka na. Para makapagpakasal na tayo. Just like I promised. Cecilia, I still can't wait to marry you. And if you can hear me, I want to spend the rest of my life with you.
lalabas muna ako sandali, ha? O, Nay, saan kayo pupunta? Gabi na. Eh, i-report ko sa barangay ang napulot mong babae. Kawawa naman, baka may naghahanap ng pamilya, wala naman siyang naalala. Teka, Nay. Ha? Baka pwedeng huwag niyo muna i-report yung nangyari ngayon. Ha? Dito muna siya. Tayo muna mag-alaga sa kanya. Pero anak, wala naman siyang maalala. Nay, sige na. Minsan lang ako humiling sa inyo. Dito na muna siya. Dito na muna siya sa atin. Ako na muna mag-aalaga sa kanya. Hanggang sa bumalik yung memorya niya. Sige na, Nay, oh. Sige. Salamat, Nay. Siyempre na kita, ha? Carding, ang dami naman yan. Baka hindi ko na maubos. Sige lang. Kailangan mo kumain para maging malakas ka. Sigurado ako. Masarap yan. Ako yata nagluto niyan. Tama si Carding. Sige, anak, kumain ka lang ng kumain para lumakas ka. Kain ka lang ng kain, Linda, ha? Ikaw din, kumain ka na. Kain na po. Sabihin na po kayo. Sige. Sobrang sarap nitong ginawa ko, Nay. Masarap ba? Sige lang, kain ka lang. Alam mo, humanga ako sa pagmamahal ni Carlos Miguel kay Cecilia. Habang kinakausap niya kagabi si Cecilia, naramdaman ko kung gaano niya kamahal ang anak ko. Dati kasi, ayoko kay Carlos Miguel eh. Akala ko kasi katulad din siya ng ama ni Cecilia. Nabubuntisin lang si Cecilia, tapos iiwan. Ay, naku naman, Aling Mariana. Alam ko na yung story ng buhay niyo, no? Papasalamat nga ako at hindi ka nailin ngayon, eh. Sa wakas, nagkaroon ko na ng pakiramdam. Malaki ang pagkukulang ko sa anak ko. Naamin ko naman yan eh. Pinalaki ko siya sa galit. Pero kahit ganun, masaya ako kasi hindi siya lumaking katulad ko. Hindi siya galit sa mundo. Cecilia? Cecilia? Sino kayo? Huwag mo hawakan. Hindi kita kilala. Cecilia? Hindi ko kayo kilala. Chief, bakit dito mo kami dinadala sa likod ng rest house? Di ba doon naman sa loob yung sumabog? Di sir, may gusto lang kami ipakita sa inyo. Sasakyan, ha? Sir, nakita po namin ito sa sakyan na dito. At may posibilidad po na may kinalaman na may-ari ito sa pagsabog ng rest house. Teka, Carlos Miguel, parang familiar tong coaching to eh. Pare kay Olga yung coaching yan eh. Hindi nga. Check nyo na mabuti, baka may mga ebidensya tayo makuha. Ang dami tayo, Nay, ah. O yung mga tuyo, ha? I-plastic Sige po, Nay. na ng i-plastic, Ako na pong bahala. Para madala na sa palengke. Aling Libay, tulungan ko na po kayo. Nako, Linda, wag na. Kaya na namin din na ito. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Hindi pa gumagaling yung sugat mo. Oo nga, anak. Sige, pumasok ka na lang sa loob at makapagpahinga ka.
Kami na dito. Bisita ka namin eh. Lakad na. Oo na. Basta po pag may kailangan po kayo, andun na po ako sa kwarto. Sige na, sige na. Sige po, Aling Libay, Karding. Pahinga ka na, ha? Karding. Bakit mo tinawag na Linda yung babae? Nay, hindi pa niya maalala yung pangalan niya. Kaya hanggat nandito siya sa atin, Linda muna itatawag ko sa kanya. Alam mo, Nay, ang ganda ni Linda, no? Anak? Tsaka, Nay, ang bait niya. Para talaga siya si... Hindi yan ang nobya mong nalunod. Anak, may pamilya rin yung babaeng yan. May nobyo na naghahanap din sa kanya. Hindi siya si Linda. Magkaibang tao sila. Linda! Linda! Nauubusan ako ng pasensya kay Olga. Hindi ko na makontak. Wala rin makuha lead ng mga polis. Nauubusan ako ng lugar na pwede niyang puntahan. Where could she possibly be? Consuelo, baka naman nag-out of the country si Olga. You know, after what happened dun sa kasal, baka naman she's just mending a broken ego. Alam mo, buti pa, ikaw na lang mag-relax, okay? Relax. Lalabas din yun. Ma'am? May bisita po kayo. Sino? Carlos Miguel. Consuelo, nasaan si Olga? Cecilia, hindi mo ako kilala. Hindi ka kita kilala. Uwis ka nga. Walang pala kilalanin ka, di kita kilala. Uwis ka nga, get out! Get out! Pa! Bakit ang ingay ni Cecilia? Pag nagagalit naman kayo sa kanya dati, kahit anong mangyari, hindi kanya tinataboy. So, sa totoo lang po, hindi niya tayo sisigawan ng ganyan. Teka, di ba umpisa pa lang naman sinabi niya na hindi na siya si Cecilia? Ano nga yan? Baka may hindi yan si Cecilia. Di ba? Desidido na si Carlos Miguel na pakasalan si Cecilia. Malay mo, baka hindi pa rin matuloy ang kasal nila. Baka mauntog si Carlos Miguel. Ano naman ako? Kung hindi siya si Cecilia, nasaan ang anak ko? I was just wondering, nasaan si Olga? Nasaan si Olga? Hindi ko rin alam kung nasaan si Olga eh. Kung gusto niyo, hanapin niyo. Hello? Ate. Sino to? Si Olga. Ate, kailangan kita pumunta dito. Sino ka?